Napakabilis talaga ng karma nyo, no? Ang bilis ng karma, bumabalik kagad sa mga pagmumukha ninyo. Ang bibilis talaga ng karma. So ngayon, paano nyo na naman ipagtatanggol tong kabalbalan ng gobyerno natin na iba yung sinasabi ni Pangulong Marcos, iba din yung sinasabi ni Bersamin, iba din yung sinasabi ni Claire. Hoy Claire! Matigas ang mukha mo talaga pahiyang-pahiya ka na naman sa media. Tangina, kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha, paki-message nga ako. Kasi ikaw ang pinakamakapal ng mukha sa lahat ng mga matitigas ang mukha. Ikaw yung ipananliligo mo yung kahihiyan. Inaalmusal mo yung kasinungalingan. Wala talagang pakundangan sa pagsisinungaling itong kupal na ito. Mantakin mo, tinanong siya nung isang interviewer. From I think isang network, UNTV yata yun. Kryptonite niya yung babae na yun eh. Dahil sa sobrang sinungaling ng administrasyon, tinanong sila ngayon, ma'am, ano na nangyari sa pabahay ni Bongbong? Kasi hindi niya natupad yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ano na ba ang pangako ni Bongbong na natupad niyang visit siya? Mantakin mo, ilan lang yung pinangako niya? Tatatlo lang yata yung pinangako ng ulul na yan eh. Una yung pinangako, 20 pesos na kilo ng bigas. Putang ina, pinakamurang pwede nilang ibenta, 45. Pangalawa, Uniteam. Babubuklo rin daw ang mga Pilipino at ipagpapatuloy lahat ng mga nasimulan ni Duterte. Putang ina, ngayon ipinakulong pa sa ibang bansa nitong hinayupak na ito. Pangatlo, yung puta pinagyayabang ng gagunggong na yan. 1 milyong pabahay daw taon-taon. Tangina niyan. 1 milyong pabahay taon-taon. Baka bahay ng gagamba yan. Baka bahay ng gagamba yan. Kasi di ba yung bahay ng gagamba, posporo lang yun, tas ilang, ano na yun? Ilang hati yun. Tangina, kaya bang yabang nyo? 3 taon na kayo. 3 taon na kayo sa serbisyo. Taon-taon kasama yung housing project na yan. Tandaan nyo to dahil plataforma niya yan. Taon-taon kasama yan sa kanilang budget, yung budgeting, yung 1 million per year. Noong 2022, sige, 1 million per year, pinondohan ng gobyerno yan. Pangalawa, 1 million per year na bahay, pinondohan ulit yan. Ngayon, may pondo ulit yan. Supposedly, sa 3-year term, sabihin na natin, 3 years, 2 million. Sabihin na lang natin 2 million. Dapat may 2 million na pabahay na yung ulul na yan. Tinanong kung ilan na yung napagawang bahay. Hindi alam ni Claire. Wala pa daw milyon. Di ibig sabihin, Claire, sinungaling yung kupal na amo mo. Di ba? Ibig sabihin, sinungaling kayong minuminutong mga ulul kayo. Di ba? 2 taon na, 2 milyon na nga lang hinihingi natin bahay. Kasi 2022, syempre, yung, yung budget ng 2022. Nagawa yan 2021 pa. So dating presidente pa yung gumawa niyan. Wala pa dyan yung 1 milyon na pabahay nyo. Sige, sa 2023 na yun papasok. So 2023 papasok yun, 2024. By 2025 na ngayon, dapat papunta na kayo sa 3 milyon. Di ba? Papunta na. Ang tanong, ilan na bang bahay na pagawa yung mga hayop kayo? Tayo na, baka kahit 1 milyong bahay ng gagamba, wala pa kayo na ipapakita Baka bahay lang ng mga langgam yan tsaka mga anay yan, mga buwisit kayo Napakasinungaling mo Ikaw talaga Claire, Claire Kupal napakasinungaling mo. Ngayon, ang pinangako nyo, 1 milyon taon-taon, hindi natuloy. Ano na naman ang dahilan mo? Utang na, Duterte na naman, Duterte. Puro kasi kayo mga Duterte Puro kayo mga Duterte. Kaya ayan ang nangyayari sa bayan natin Pilipinas. Wala na tayong matino na proyekto. Dahil wala na kayong ginawa kundi ayan puros kayo Duterte. Itong ating segment na ito, ay pinamagatang Salamat BBM.
Oh, salamat BBM. Dahil itong Inday Sara ay nagpapasalamat kay BBM sa lahat ng mga kahayupang ginawa niya sa bayan natin. Oh, maraming salamat BBM dahil ikaw mismo ang nag-expose sa sarili mo, ikaw mismo ang nagpakilala sa taong bayan, yung 31 million na bumoto sa yung inis na sa iyo. Na wala talaga kayong kwentang mga politiko at lalong-lalo na wala kayong kwentang mga tao. Bakit? Paano natin nasabi? Dahil sa'yo, nahinto yang mga proyekto ni Pangulong Duterte. So salamat sa'yo. Salamat din daw sa'yo dahil nagmura ng droga. Dati pagkamahal-mahal ng droga, ngayon nagmura na. Ay makikita ninyo sa social media. 'Di ba mga bata, liliit, susuyop. At nagpapasalamat ng malaki itong ating mga kandidato sa PDP Laban. Yung mga kandidato natin sa PDP Laban, mga bossing, sila ay talaga namang nagpapasalamat. Dahil sa ginawa ni Pangulong Duterte ni Pangulong Marcos na ipatapon si Pangulong Duterte sa dahig, nagalit ang taong bayan, lumabas ang lahat ng Pilipino sa Pilipinas, lumabas lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa at sa Europa, talagang nagsama-sama at pinakita kung gaano kalakas itong Team Duterte. Pinakita talaga dahil sa katarantaduan ni Bongbong. Dahil sa pang-iinis ni Bongbong sa mga Pilipino, lalong lumalakas ang PDP Laban senatorial candidates. At yung mga kalaban natin dyan sa kabilang ibayo, kailangan nilang gumastos ng bonggang-bongga para makapandugas, para manalo sila. Nakita nyo yung dami ng lumabas nitong bago pa mag-birthday si Pangulong Duterte, tapos biglang nag-birthday, lumabas buong Pilipinas. Ilang sites yun sa buong mundo. Ganun karami yung mga tao, mga bossing, na boboto dito sa Team Duterte ngayon. Ngayon mga bossing, ngayon. Paano matatalo ito? Nagpunta nga si Pangulong Marcos. Nagpunta si Pangulong Marcos diyan sa tawag din nagpunta siya diyan sa Mindanao. Magre-ribbon cutting daw sana sa isang mall dyan. Anak ng tinapay, ang sigaw ng mga tao, Duterte. Yon ang sigaw ng mga tao, Duterte. So, sinabihan ngayon siya ng advance party, Sir, huwag ka na pumunta rito, putang ina ka, ayaw sa'yo dito. Ayaw sa'yo dito, huwag ka pumunta rito. Pag pumunta ka rito, mapapahiya ka, makukuhanan pa ng mga video na kumakaway ka sa mga tao na ang sinisigaw si Duterte. Kasi babalik daw sila sa Mindanao babalik daw sila sa Mindanao at mangangampanya daw sila dyan. Sabi ko nga sa inyo yung mga kasamahan mo nga, Bongbong, dyan sa partido mo, hindi sila masaya sa ginawa mo kay Duterte. Kung sila mismo ayaw sa ginawa mo, ibig sabihin napipilitan na lang din sila na kumandidato sa ilalim ng partido mo. Dahil wala na silang choice. At dahil sa'yo, kaya nagpapasalamat ang Team Duterte, itong 10 kandidato natin, nagpapasalamat kay Bongbong dahil pinadali mo ang pangangampanya ng mga kandidato natin. Pinadali mo dahil sa kahayupang ginagawa mo, pagpapahirap mo sa bayang Pilipinas, dahil sa kabulastugan mo, dahil sa kasinungalingan mo. Sa every time na nakikita ikaw si Claire Castro na salita ng salita at kung ano-anong kabalbalan ang lumalabas sa mga bunganga, mas lalong pinalalakas ang tsansa nating manalo. At yung kabilang kandidato naman, putang ina niyan, nagkakulani, nakakakaway, pero hindi naman na sila gusto ng taong bayan. Hindi na nga nila nakumpleto yung kanilang caravan yung kanilang supposedly pagputungo-tungo dyan sa mga probinsya, hindi na nila nagawa. Baka ubos na ang ayuda, wala nang pang ayuda sigurong mga hinayupak na yan.
Kaya siguro hindi na sila makapagbuo ng mga tao dahil yung kanilang kandidatura, yung kanilang sortie sa Cebu, kinancel na nila. Oo, kinancel na nila yung sortie nila sa Cebu. Tapos may mga sorties pa sila sa Bulacan, Indol. O ganun din, hindi na rin nila itinuloy. Ang yabang-yabang, sabi niya sa mga kampanya niya, itong mga itong mga kandidato ko, ang pinakamagagaling, nakakumpleto kami ng 12. Samantalang yung kabila, hirap na hirap silang kumumpleto. Tanga, nakumpleto mo nga yung 12, iniwanan ka naman nung isa, kapatid mo pa. Ganun ka kagago. Ganun ka kababoy. At ganun ka kawalang kwenta. Kaya maraming salamat kay Pangulong Bongbong Marcos dahil kung hindi dahil sa kanya, mahihirapan tayong mangampanya dahil ang PDP laban walang pera eh. So salamat sa iyo Bongbong dahil sure lose. Yang mga kandidato mo, nakita ninyo yung dami ng tao lumabas, imposibleng bumoto yan sa inyo. Utangin na ba't ako lalabas doon at makikisimpatya kay Duterte kung iboboto ko rin lang yung mga tarantadong mga kandidato mo. So sa absentee voting pa lang, sigurado, lamang na tayo. O edi lalo na kapag dito sa Pilipinas, putang ina, lamang na lamang tayo. Kaya ikaw Garcia, ayusin mo buhay mo ha. Ayusin mo buhay mo, hindi nyo maikakaila. Kahit na ano pang gawin nyo, gamitin nyo si Jean Fajardo, si Heydarian para sabihin na konti lang. Konti lang yun dyan nga sa Davao parang 1,600, yun lang daw yung bilang yan. Oo, at sinasabi nga ni Heydarian na mas lumalakas daw ngayon yung tandem nila Kiko. Tangina pa, paano lalabas? Hindi naman kayo kasali kasi. Talo kayo nakikisali kayo sa laro ng mga panalo. O hindi ba? So yun ang sinasabi ng mga kumag, na mga kupal, na mga kandidato nila. So kahit na ano pang sabihin nung kanilang mga propagandista na walang tao, putang ina, hindi magsisinungaling ang umalente ng camera natin. Live stream, naka-live yan sa mga sa YouTube, sa mga balita. Kitang-kita nyo kung gaano karami yan. Kapag ka natalo yan, putang ina, nadaya yan. O kaya maraming salamat kay Bongbong dahil easy win para sa PDP laban itong eleksyon. Oo, at maraming salamat din. Oo, maraming salamat kasi di ba si Inday Sara supposedly magiging presidente. Maraming salamat at kinumbinsi nyo si Inday Sara na tumakbo na vice president nyo. Bakit? Kasi kung hindi pa kayo naging presidente ngayon, hindi pa malalaman ng taong bayan kung gaano kayo kaloko-loko. Kung gaano kayo kasatanas at kademonyo sa kapangyarihan. Imagine niyo kung si VP Sara ang nanalong presidente. Tapos ipapa-impeach siya ng mga vice president pa nga lang, pinai-impeach na Lalo na kaya kung presidente siya. So ipai-impeach siya niyan. At kung na-impeach siya, sigurado tayo na mahaba yung panahon na si Bongbong Marcos ay magiging presidente ng Pilipinas. 3 taon pa nga lang, parang 30 years na Sa sobrang walang nangyari, sobrang tagal matapos ng termino ng Tolongis na yan Hinihika na't lahat lumalaban pa So, kita mo ang nangyari sa bayang Pilipinas, di ba? Kung imaginein mo, kung hindi dahil sa pagtakbo ni Bongbong Marcos na presidente, edi sana, nakita natin na may impeach si BP Sara, so kukunin niya dahil siya sigurado ang vice president nun. Kukunin niya yung remaining years ni BP Sara, tapos mananalo pa sila sa susunod na eleksyon. Di putang ina, 9 years. Imagine mo, 9 years na impyerno yan. So salamat dahil ini-reveal mo. Salamat dahil sa kabulastugan nyo ni Claire Castro. Unang-una kay Claire. Salamat kasi ngayon ako'y proud na proud dahil hindi ako naging abogado. Kung ako abogado tas ganyan ang utak ko kay Claire, wag na mabuti na lang at hindi ako nag-abogas siya. Bachelor of Science in Vulcanizing Shop lang ako. BS lang ang kinuha ko. Hindi ba? Magiging abogado ka, nag-bar exams ka pa, tapos ganun kakatanga. Lahat ng kumbaga kahit mabantot yung tayo, pababanguhin mo para lang
para dahil lang sa binabayaran kanila, di ba? Ang pangit nun. So dahil kay Bongbong sa pag-hire niya kay Claire Castro, binigyan niya ng patunay na hindi lahat ng abogado matalino. Maraming salamat kay BBM. Kasi nakita natin ulit. Nakita natin kung sino talaga yung mga traidor sa bayang Pilipinas. So dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng 200 plus, 300 plus nga na pangalan ng mga congressman na hindi na natin iboboto. Diba? Maraming salamat kay Presidente Marcos dahil nakita natin kung gaano, kung sino-sino yung mga kakampi niyang senador na hindi na rin natin iboboto kahit kailan. At eto nga, si VP Sara nagpapasalamat sa kanyang kay Bongbong Marcos dahil dahil sa kanya nagkabati-bati silang buong angkan. Imagine mo, galing mo Bongbong. Dahil sa kalokohan mo na pagsama-sama mo lahat ng tao sa buong mundo. Yung unity mo, yun lang yata ang natupad mo. Kaya lang hindi mo ginawa sa tama. Putang ina, ginawa mo sa katarantaduhan mo kaya nag-unite yung tao. Ang daming taon lumabas for the first time. Salamat sa'yo dahil kung di dahil sa'yo, hindi dahil sa katangahan mo, kung ginalingan mo sana, hindi sana lumabas ng ganyan yung mga tao. At dito sa may sa dahig, mantakin mo 3 pamilya pinagsama-sama mo. Ay 3 ba? 2 lang pala. Pinagsama mo yung unang asawa at pangalawang asawa. Yan ang pinakamatinding ginawa mo. Ikaw talaga, Bongbong Marcos, ang may kapangyarihan para i-unite ang mga Pilipino. At ikaw rin ang may kapangyarihan na inisin ang mga Pilipino overnight. Pakinggan natin itong statement ni VP Sara na siya ay nagpapasalamat kay Bongbong Marcos dahil sa ginawa ni Bongbong, nagkaroon sila ng opportunity na mahalin ng isa't isa, magka-bonding, mag-usap ng matagal. So, ito ang masasabi ni VP Sara. Thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been actually, sarcasm yan. Yung sinasabi ni VP Sara. It is cynical and sarcastic. Sinasabi na, thank you sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi kami magsasama-sama ng ganito. Kung hindi dahil sa ginawa nilang katarantaduhan sa tatay ko, hindi kami nag-spend ng time together ng ganito katagal kasi VP Sara has been there for close to 1 month already, hindi ba? And nandiyan nga lahat magkakasama. So wala lang dyan yung si Mayor Baste, pero yung mga kaibigan ay unti-unti na magpunta dyan. So nagpapasalamat si VP Sara kasi kahit papaano hinahanapan pa rin nila ng maganda itong mga nangyari na ito. Kasi nga yan yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, na everything happens for a reason. You were put in that position. You were put in that situation for you to learn something, and you will use that learning para sa iyong future. So naging positive yung outlook ni Inday Sara na kahit nakalaban si Bongbong Marcos at tinraidor ang bayang Pilipinas, nagpapasalamat pa din siya. Kaya dapat ikaw, Claire, putang ina, lahat ng puot sa puso mo, itabi mo. Anong magagawa mo kung maganda si VP Sara, ikaw mukha kang aso? Anong magagawa mo kung si VP Sara half German? Ikaw feeling German Shepherd. Di ba? Pa? So, insecurities na yan, madam. Besides, abogado ka, ito, hindi lang to basta abogado. Pumasa ito sa eksaminasyon na pwede siyang maging huwes. O ikaw, hanggang dyan ka na lang, tapos ang pangit pa, nagtapos ka ng abogasya, nag-aral ka ng bar exams ka, pumasa ka,
Tapos putay na puros mga kriminal lang yung pagtatanggol mo. Sa bagay, trabaho nga pala yan ng mga abogado. So ito sinasabi ni VP dito, she's trying to be positive. Oo, kaya ikaw, Claire, kaya ang pangit mo eh. Oo, kasi hindi ka puros negative yung nasa bibig mo. Puros na Duterte. Tingnan mo tong mga to. Oh, despite itong kanilang itong kanilang sinasapit ngayon na wala sila sa mga pamilya nila, they're away from friends, away from families, away from their constituents, nandito sila, they're still positive. And look at them, they're pretty. Unlike you. One of the longest meetings I have had with our president. Ibinahagi naman ni Veronica Kitty Duterte na masaya ang kanyang ama dahil sa pagiging mas united ng kanilang pamilya pati na rin ng kanilang mga taga-suporta. Really happy to see us, as I have told him that the family has never been more united, not just with our siblings but with everyone else in the family. So he's happy to hear that, and not just. Sabi ko sa inyo, we have to thank Marcos dahil if it's not for Marcos, hindi sana tayo mag-unite, hindi sana tayo kumbaga hindi sana tayo lalabas at magpapakita ng inis natin sa mga kabulastugan nangyayari sa bayan. Di ba? So dahil Bongbong Marcos is such a weak person, because Bongbong Marcos is such a loser, and Bongbong Marcos is such a kumbaga such a walang kwentang leader. Oo. Ito ang nangyayari sa atin ngayon. Nagsasama-sama tayo, nagpapahayag tayo, naipapakita natin kung gaano tayo kasolid. Oo. At naipapakita natin na hindi siya kayang mahalin ng kahit na sinong Pilipino kailanman. Ay, hindi pala. Meron pala nagmamahal sa kanya, yung mga vlogger niyang mga tatanga-tanga. Yung mga vlogger niyang mga amoy sibuyas. Us, sa mga support. Sa ngayon, nasa The Hague, Netherlands pa rin si BP Sara kasama si Kitty, ngunit inaasahan niyang makabalik sa Pilipinas matapos matanggap ang isang dokumento. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,
Sa harap